Sa kabila ng umiiral pa ring El Nino, nagpaalala ang Pag-asa na maging handa naman sa banta ng La Nina. Hanggang sa buwan ng Nobyembre, 8 hanggang 14 na mga bagyo raw ang posibleng pumasok sa PAR o Philippine Area of Responsibility. May report si Victoria Tulad. Tuwing ubod ng lakas ng ulan, isa sa mga madalas bahain ang Roxas District sa Quezon City. Kaya si Lucia Campo na katabi lang ng creek ang bahay, nakahanda na. Nakaempake sa mga plastic container ang ilang gamit para mabilis mabibitbit kapag kailangan na nilang lumikas sakaling bumaha. Kinakabahan ako lagi. Kasi siyempre, lalo na pagka minsan hindi mo inasahan, bigla na lang paggabi, biglang uulan ng malakas. Napapabalikwas ako. Sa La Nina Forum sa Quezon City, nagpaalala muli ang Pag-asa sa publiko na maging I am ready. Kahit umiiral pa raw ang El Nino, posibleng ang kasunod naman ito'y La Nina. At the end of June, maaaring matapos na rin ang El Nino or maybe at the end of July. By September, ang laki-laki na ng percentage probability na La Nina will be developing. Ngayong buwan hanggang isang bagyo ang inaasahan. Pagdating ng Oktubre, mula 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng maranasan. Sa taya ng Pag-asa, 8 hanggang 14 na bagyo ang posibleng pumasok sa PAR hanggang Nobyembre. Makaasa naman daw ang publiko sa mabilis na abiso mula sa Pag-asa. Yung forecast namin, pag sigurado kaming nakikita namin na lalakas within the next 3 hours, kahit hindi pa niya nararanasan supposed to be yung hangin, at ifo-forecast namin ito, itataas na namin yung signal. Maaari rin daw mag-download ng Pag-asa mobile app para sa latest weather forecast. Para higit pang maunawaan ng publiko ang lagay ng panahon, naglabas ang Pag-asa at ang Komisyon sa Wikang Filipino ng librong ito na pinamagatang Patnubay sa Weather Forecasting. Laman ito ang translation ng iba't ibang weather terms at paliwanag tungkol sa mga weather condition. Halimbawa na lamang, ang maximum sustained winds kapag tinagalog ay sukdulang hanging tuloy-tuloy. Ang storm surge naman ay daluyong bagyo. Bukod sa mga term na isinalin sa Tagalog, ay meron ding mga term na isinalin naman sa wikang pangrehiyon. Yung application naman nito, hindi ito bigla-bigla. Kasi napakahirap kung ito ay bigla-bigla nating gagamitin. Mas makakapagdulot ito ng gulo or hindi magkakaintindihan. So ang plano namin dito, mag-umpisa kami dun sa weather forecasters namin. Victoria Tulad, GMA News.